Review content, Lexus Audio na LA-18. Ito, kakatapos lang natin siya i-repair. Ngayon, dahil nga i-review natin siya, ipapakita ko sa inyo mula dito harap hanggang loob and then sa likod. Ayan, naka 3RU siya. Design, may kahawig ba? Comment na lang kayo dyan sa may comment section kung may kahawig siya or wala. Ayan, channel A, channel B, active. Dating niya is CE series, active, protect, signal, and then clip. Okay, tapos ito yung switch niya. Hindi pa siya naka breaker type na switch. Ayan, ito yung pinaka harap niya. Ito yung itsura niya kapag naka-on siya. Ayan. Okay, off natin. Tapos dako tayo dito sa may laman loob niya. Okay, laman loob. Bunutin natin to para mas makita nyo, or kaya naman zoom in sa may camera natin zoom in natin. Yung pinaka-supply niya ay meron siyang 125. Yung 125 na to, supply yan ng high voltage na low ampere. Okay, high voltage na low ampere yan. Tapos ang pinaka-high rail niya is 121, 81, 41, 0, 41, 81, 121. Naka 3 tires siya or naka 3 step. Yung high rail is 121, mid rail is 81, and then 41 yung low rail niya. Okay, ganyan kataas yung supply niya. Ang dating nito is parang Mikel na CE20 na urig. Parang ganun yung datingan niya. Pero sa transformer, napakasulit, oh. Pakalaki. Ang laki ng transformer niya. Yan, oh. Kung copper or alum, tingin ko copper talaga na pure to. Kasi ang bigat niya, eh. Kung alum to, magaan to. Sa bigat niyang solid. Tapos ang lalaki ng hibla, oh. Siguro mga gauge number 12. Parang makapal, eh. 12 o 13, sa 14, mas makapal sa 14 to. Mga 12 o 13 siguro yung gauge nito. Yung secondary niya. Ayan, tapos lapad niya kulang-kulang 8. Tapos ang tangkad halos pantay na sa may bubong, oh. Okay, yan yung supply niya. Inulit natin, yung high rail niya is 121, mid rail niya is 81, and then low rail niya is 41. Naka 3 tires or naka 3 step. Tapos capacitor ay meron siyang 3, 6, 9, 12, 12 piraso, naka triangle, oh. 12 piraso na 80 volts by 22,000. Okay, 80 by 22,000. Tongda yung brand. Okay, orig yan, huh? Malatang may laman talaga, oh. Ngayon, dako tayo sa board niya. Yung board naman niya ay ito. Output na ginamit, Toshiba na C5200 and then A1943. Merong slot, ano? May kulang sa Lexus, may kulang din. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 by Pierce, 12 by Pierce. Yung isa dito is kasama sa my drive niya. Yung pinaka-output niyan, 1, 2, kasi may slot siya, eh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 Pierce. Yung isa drive. Kaya binilang ko sa 12. Kasi nga 12 yung output, eh. Pero yung isa nga drive. Pinaka-output niya is 11 lang. Okay? Toshiba C5200 and then A1943. Tanungin nyo ko kung mga estimate na watts dito. Mga tansya ko mga nasa 1, 2, 1, 3. Mga 1, 2 siguro kasi 120 siya, eh. Mga 1, 2 tingin ko. Okay, and then ito yung board niyang isang channel, same din dito sa may kabilang side, di ba? Tapos yung MOSFET pala, ano magamit dito? MOSFET ba to o diode? Ito, diode MOSFET. Bali kwan siya, dalawang MOSFET, dalawang diode. Ito diode to sa gitna na to, eh. Bali dalawang MOSFET ang ginamit. Okay, ito MOSFET to, eh. Parehas, eh. Dalawang MOSFET, dalawang diode. Okay? Yan. Tapos, SMD or carbon type. Ayan. May mga ilang-ilan ng carbon type pero naka-SMD talaga siya. Yan. SMD siya. Okay? Naka-SMD. Pero solid na SMD yan. Hindi yan katulad sa mga CE series na mga SMD na bilis uminit, bilis tumirik. Ito, SMD to pero tested na to, eh. 8 years na daw to, sabi ng may-ari. Nabili niya 2017, 2025 na ngayon. Mga 8 years na nga, tama. Okay, tapos cooling system 1, 2, 3, 4. Bali 4 yung fan niya, 4 yung cooling system niya na
hangin, dalawang exhaust, and then dalawang intake. Yung dalawa nito sa harap papunta dun sa may likod. Okay? Tapos yung dalawa sa likod na yan, yun ang maghigop palabas ng hangin. Ngayon, likod naman tayo. Ito yung back panel naman niya. Tapos, input muna tayo. Sa input ay input 1, input 2. In, tapos out. Ito link to, kumbaga. Link itong dalawa. Ayan. Tapos meron siyang pattern, no? Pin 1, ground. Pin 2, positive. And then 3, negative or cold yan. Okay? Tapos kapag nag-bridge ka, ito lang yung gagamitin. Channel 1. Tapos sa may operation niya, and then mga switches, sa operation, bridge, mono, and then parallel. Same din sa ibang amplifier. Tapos sensitivity, 1 volt, 775, 1 volt, and then 1.4 volts. Tapos meron siyang built-in na crossover. Meron siyang high pass and then low pass. Tapos meron din siyang limiter. Tapos grounding. Okay, yan sa may switch niya. Ngayon, ito naman yung output niya or terminal ng speaker. Meron siyang binding post and then meron siyang speak on. Meron siyang 3 holes. Kung bakit 3 holes, channel 1, channel 2, and then yung gitna niyan, yun yung magiging bridge. Kapag mag-bridge ka, itong holes na output yung sasalpakan mo. Okay? Tapos kapag naka-binding post ka, ito yung gagamitin mo. Positive, and then ito yung magiging negative. Pero kapag naka-parallel ka or stereo ka, channel 1, channel 2. Okay? Yan lang. Yan yung back panel ng Lexus natin. Ngayon, ano pa ba? Ano ba ipapakita ko sa inyo? Sana nakapagbigay idea ako sa inyo, di ba? Sa malay nyo, kung maisipan yung bumili, di ba? Magde-December na naman ngayon, ilang buwan na lang, magpapasko na. Patok na naman yung bilihan ng mga amplifier ngayon, baka maisipan yung bumili ng itong klaseng unit. At least nyo, alam nyo yung supply, capacitor, and then mga laman loob niya. Lexus LA na 1.8. Okay? Hanggang dito na lang. And then, dahil umabot ka sa part ng video natin na ito, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, paki-subscribe. And then, pindutin mo yung bell button. Select mo yung all na magiging updated ka sa mga video na ina-upload ko. Nag-upload ako ng video isang beses, dalawang beses kada araw. Okay? Hanggang dito na lang. Peace sa atin lahat.